Virgo, hi! Welcome to Mr. Queen PH at itinan natin na energies na parating sa inyo ngayong full moon in Aquarius sa August 20, 2024 at 2:25 a.m. Philippine time. If you are living outside of the Philippines, i-check nyo na lang kung kailan yung eksaktong oras at araw ng full moon sa inyong lugar. Ayan. And if you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pin comment, baka-check nyo na lang information kung paano mag-book for a private reading. Okay. So, itong reading na to, maaring mas makaresonate dito yung mga Virgo rising, no? So, if you are Virgo Sun or Virgo Moon, pwede rin naman kayo mag-resonate dito. Okay? So, for you Virgo, itong full moon in Aquarius is going to happen in your 6th house of your health, your day-to-day routine, yung iyong organization, your daily work. Ang full moon is about releasing, ending cycles that are done, no? So, mga tapos na. So, for some of you, maaring meron ka mga pagbabago na gagawin sa mga pang-araw-araw mong ginagawa. So, pwedeng may pagbabago ng schedule sa trabaho, pagbabago ng routine mo sa araw-araw. Okay? So, maaring itong pagbabago na to ay related sa mga bago mong i-impose sa sarili mo. Let's say, for example, you want to live a healthier lifestyle, no? You want to have a healthier lifestyle. Gusto mo mas maging fit ka, mas maging healthy ka. So, meron kang babaguhin sa routine mo. Maaring every morning, i-commit mo yung sarili mo na makapag-exercise ng maayos or kumain ng healthier food. Okay? So, medyo mahirap siya for some of you, but if you are really decided, no, magagawan mo siya ng paraan. Sa una, medyo mahirap talaga siyang gawin. Okay? Maari ring maapektuhan rin yung iyong mental health for this, na tipong i-overthink mo, bakit kailangan mo tong gawin, nahihirapan ka na. Minsan kasi, no, yung mga ini-impose natin, ano lang siya, parang sa sarili natin, sa una lang, nagagawa. 'Di ba? And then eventually, nag-give up tayo na, okay, wag na, hayaan mo na. Oo, kakapagod parang ganon. But, hindi natin makikita yung resulta nung best version of ourselves kung agad-agad mag-give up na tayo. So, ang struggle mo dito is yung commitment mo sa sarili mo to make that change. And meron tong positive aspect sa Chiron, which is about healing, which is in your 8th house. 8th house is about transformation, mystery. So, maaring meron kang tutuklasin na mas malalim tungkol sa sarili mo, especially in your spiritual path. Kasi yung iba, no, yung pagbabago na ginagawa nila is dahil meron silang natuklasan tungkol sa kanilang sarili through spirituality. So parang nagkaroon silang spiritual awakening na, ganito pala yung dapat gawin para magkaroon ng healthier mind, body, and spirit. So for example, you will realize that kailangan mong mas magkaroon ng peace of mind. And paano ba natin ma-attain yung peace of mind? We have to release unhealthy habits. We have to let go of those unhealthy habits na ginagawa natin na lalo na hindi nakakabuti para sa kalusugan natin. And also, hindi lang yung pagre-release ng unhealthy habits. Maari ring meron kang kailangang change na gawin sa buhay mo, like some drastic changes that you know na ikaw rin naman ang magbe-benefit in the long run. Okay? So, sa ngayon, you are really pushing yourself to transform, to change in a better way. Okay?
Meron tong challenging aspects sa Uranus, which is in Taurus in the ninth house. Ninth house is about your learning, your exploration, kumbaga yung mga bagay na gusto mo pang matuklasan about life. So, maaring sa una, mahirap para sa'yo na mag-take ng action, lalo na't may mga bagay na nakasanayan ka na mahirap i-break, 'di ba? For example, hindi ka sanay na nag-e-exercise. Oo. So, syempre, mahirap yung i-break na biglang isang araw gigising ka ng maaga para mag-jogging. Kailangan mo rito ng motivation. Pwedeng kuhanin mo yung motivation na yan sa ibang tao, pero paano kung wala yung tao na yon para sa motivation mo? Saan ka kukuha ng lakas para ma-motivate ka ulit? Di ba sa sarili mo? So, kailangan talaga rito is mental toughness. No? Kailangan maging mas malakas ka mentally para hindi ka madaling ma-discourage every time na parang pakiramdam mo nang hihina ka na. Of course, kapag pagod, magpapahinga. Pero, alam mo yung tipong, yung kaya mong, you have that control, mind over matter control, no? So, kumbaga, minsan kasi nasa isip lang natin yan na, ang hirap talagang gawin. But, if you will be consistent sa mga gagawin mo, you will definitely see the results. I know it's going to be a struggle for you, lalo na yung change na gusto mong gawin is medyo malaki yung hinihinging resulta niyan. So, kailangan talaga niyan courage, no? Yung lakas ng loob mo, yung dedication mo, yung determination mo, at yung commitment mo. Okay? So, some of you naman, maaring, I see some opportunities for you to invest. If you are, kumbaga gusto mong mag-invest sa future mo, pwedeng meron kang mga susubukan na investments, no? Whatever that is, pwedeng real estate, pwede namang sa uh, sa mga banks, yung mga VUL or yung mga sa insurance or anything na sa tingin mo mag-grow yung pera mo. Importante lang dito that you know something about it at hindi kayo magpapadalos-dalos na papasok lang sa ganong venture nang hindi mo alam. Kasi you might regret it in the end kasi hindi ka well-informed or well-versed dun sa investment na pinapasok mo. Okay, so some of you talaga focusing on your health, lalo na kung meron na kayong mga experiences na hindi nyo nagustuhan sa kalusugan ninyo, so you really want to make that change. Okay, let's see, you have the Ten of Pentacles, so this is stability in your finances. Maaring you are also being supported by your family, or financially, meron kang kakayanan para i-sustain yung mga changes na gusto mong gawin sa sarili mo. Like for example, yung if we are going to talk about health, medyo kailangan marami kang budget dyan, lalo na if you are eating healthy. Kasi talagang mas expensive yung eating healthy than eating junk food, di ba? Pero syempre, ano naman yung epekto nun sa'yo? So, kumbaga, may quality kahit na you are spending more, but it is going to benefit yourself, yung body mo in the long run, na kung tutuusin, mas makakatipid ka kasi hindi ka magkakasakit. No, very rare ka na magkasakit if you have a healthier lifestyle. You also have the Six of Cups and the Three of Wands. Wow. So, this is expansion. Some of you, maaring, if you have kids, pwedeng meron kang, parang babawi ka sa anak mo, no? Kung meron mga bagay na kailangan mong sanang nagawa para sa anak mo, gagawin mo ngayon. You will give your kids or your children, your
yung dinideserve nila. And also, maaari ring meron kang ipupursue na opportunities sa ibang bansa na sa tingin mo, ito na talaga yon na kailangan mo na talagang manindigan na gawin na para sa family mo, para sa pangarap mo. Let your fears dissolve. Ayan, yung takot. Oo, minsan kasi yan yung pumipigil sa atin para maging malaya, para ma-experience yung magagandang bagay sa buhay natin. Kasi minsan nakakatakot, di ba? Lalo na example, pagdadrive. Hindi mo ma-experience yung freedom of driving kung natatakot ka, di ba? Talk less, feel more. Yes, you're going to be more sensitive sa nararamdaman mo. Alam mo agad if there is something wrong or there is an energy na gusto mong iwasan dahil sa tingin mo hindi yun makakabuti para sa'yo. Okay? So that is your reading, Virgo. Thank you so much. Bye.